Magandang araw na muli mga boss. Kung napanood nyo yung video na ginawa ko na tinotroubleshoot ko itong sasakyan ni customer para nga makita ko yung ingay na lumalabas, ito na mga boss, ginagawa ko na. Ang problema kasi nito pag napadaan si customer sa amps, meron siyang vibration dito sa harapan sa driver side. Pag sa maliliit naman na lubak siya dumaan, sa passenger side naman may tunog na kuliglig. Yung bang parang maliliit na bakal na nag-uuntugan, na ayon kay customer, ganun ang tunog. Kaya gagamit ako dyan ng socket wrench na number 12. Tatanggalin ko itong 2 bolt dito sa brake caliper. Actually mga boss, bago na itong stabilizer link niya, shock absorber, shock mounting, pati itong brake pad, bago na rin. Kaya lang yung ingay daw nandun pa rin. Kaya ako naman yung mag-check. At para maintindihan nyo itong video, panoorin nyo yung part 1. Kung mapapansin nyo itong sliding pin mga boss, pinipihit ko yan. Pero pag tatanggalin ko yan, matigas. Kaya ginamitan ko yan ng sinsel para itulak ko palabas itong sliding pin. Ako kasi mga boss, kapag nagpapalit ako ng brake pad, ang pag-check ko dito sa sliding pin, iikutin ko yan, tapos itutulak ko yan at trasabante. Pag hindi ko yan maitulak at trasabante, tinatanggal ko yan, tsaka ako ngayon siya gagrasahan ng panibago. Gaya nito, naiikot mo, pero hindi mo naman siya mabunot, kaya mangyayari niyan, pwedeng magkaroon ng ingay yan kapag dumaan ka sa lubak. Dahil nga sa marumi na yung loob niyan, tapos matigas na yung grasa. At kung makikita nyo nga yung brake pad dito mga boss, halatang bago pa. Tapos dito naman sa piston niya mga boss, kita nyo naman hindi pa masyado nakalabas yung piston. Kaya totoo yung sinasabi ni customer na kailan lang napalitan itong brake pad niya. Ayan, kita nyo ang kapal-kapal pa ng brake pad ano. Ganun pa man mga boss, linisan ko pa rin itong brake pad ni customer, pati yung rotor disc. At yung loob ng paglalagyan ng sliding pin, lilinisan ko rin yun. Siyempre kasama sa lilinisan dyan mga boss, pati itong sliding pin. Isprayan ko muna ng penetrating oil yan, yung lagayan nitong sliding pin mga boss. Para yung kalawang na kumapit dyan, lumambot. Tapos dito muna ako sa sliding pin. Lilinisan ko yan gamit itong brake cleaner. Sprayan nyo lang yan mga boss oh. Pag na-sprayan nyo na yan, gamit kayo ng basahan. Punasan nyo maigi yan para yung kumapit na kalawang matanggal. Importante kasi mga boss, after mo malinisan yan, malagyan mo yan ng bagong grasa. Kita nyo, di ba? Ang linis na niya. At dahil sa nababaran ko ng penetrating oil, itong lagayan ko ng sliding pin, ginamitan ko ng Johnson valve yan mga boss, tinutuloyhan ko na yan. Para sigurado akong malinis kong maigi itong lagayan ng sliding pin. Siya nga pala mga boss, dun sa mahina ang pangunawa, intindihin mo maigi yung video bago mo ko ibas. Lalo na dito sa ginagawa kong paglilinis dito sa lagayan ng sliding pin, may pass forward yan. Pati yung pag-spray ko ng brake cleaner dito sa rotor disc mga boss, meron din yung pass forward. Ang mahalaga, makita mo na nilinis ko itong rotor disc. Pag dinetalyo kasi yan mga boss, sayang yung oras. Paano naman yung matatalinong viewers ko? Di sila naman yung magpa-pass forward. Balik na nga ako sa trabaho. Dahil sa malinis na itong sliding pin, nilagyan ko na yan mga boss ng grasa. O yan, kung makikita nyo, medyo kapalan nyo lang yung grasa mga boss. Para pagpasok yan sa loob ng brake caliper holder, kakalat pa yan. Na pag pinihit ko yan, malambot siya at wala siyang kalog dito sa loob ng brake caliper holder. Ganon din itong isa pang sliding pin mga boss. Lalagyan nyo rin yan ng grasa. Medyo kapalan nyo na mga boss kasi yung loob naman ng brake caliper holder, hindi ko na yan nilagyan ng grasa eh. Kaya yung sliding pin na nilagyan nyo ng grasa na medyo makapal, siya na yung kakalat ng grasa sa loob. O tingnan nyo mga boss, malambot na siyang pihitin, tapos pag intrasabante ko yan, malambot na rin. At dahil sa okay na ako dyan mga boss, dito naman ako sa brake pad. Dahil sa naliha ko na yan mga boss, inisprayan ko na rin yan ng brake cleaner. Yan 2 brake pad. At pag natuyo na yung brake pad, pwede nyo na yan ilagay. Sa paglagay naman ng brake pad mga boss, madali lang naman. Dahil meron namang guide itong brake pad holder, itatapat mo lang naman itong brake pad dito sa guide niya. Pagtapat na yan, tsaka mo ngayon siya itulak, o di ba? Salpak na. At dahil okay na yung pagkakalapat ng 2 brake pad, pwede mo na ngayon ilagay itong brake caliper. Tsaka mo ngayon isunod sa ilalagay yung 2 bolt na number 12 dito sa brake caliper. Ipakapit mo muna yan sa thread niya, tapos pag kumapit na siya, gamit ka ng socket wrench na number 12, higpitan mo na yan. O, diba? Mahigpit na. Tsaka mo ngayon i-check, gamit yung box wrench mo na number 12 para sigurado ka na mahigpit yan. At dahil okay na, pa-start mo itong makina, ipadiretso mo na ngayon itong manibela mo para mailagay mo na yung gulong. Alam nyo mga boss, kung ganitong klase yung sasakyan nyo at nakakarinig ka ng mga ingay gaya ng kuliglig, lagutok, diyan ka lang naman lagi mag-check up sa brake pad clip, sa shock mounting, sa sliding pin, shock absorber, sa ball joint, sa tie rod, sa rack end. Yan ang mga prone sa kuliglig, sa lagutok, sa langit-ngit. Yan ang pwedeng panggalingan. Pero lipat muna ako dito sa kabilang side ng gulong mga boss.
Pero ganun din ang gagawin ko dyan dahil nga sa bagong palit na ito ng brake pad. Ibig sabihin nagawa na ito. I-check ko lang maigi kung ano ang pinanggagalingan ng problema. Bakit siya merong langit-ngit or may tinatawag si customer na tunog daw na kuliglig. Hindi ko man makuha yung tamang tunog na sinasabi niya or nirereklamo niya dito sa sakyan niya. Ang mahalaga, gawin ko muna itong nalalaman ko na pwedeng panggalingan ng ingay na sinasabi ni customer at nang sa ganon ma-road test namin to after ko magawa kung nawala ba o hindi yung ingay na sinasabi niya. In short mga boss, dapat mawala yung ingay nito pag nag-road test kami. Kaya dito muna ako nag-focus sa sliding pin mga boss dahil nga sa dyan kadalasan nagsisimula yung mga ingay. Lalo na't kulang na yan sa grasa o kaya naman matigas na yung grasa dyan, pinagmumulan talaga yan ng ingay mga boss. Linisan ko na itong brake pad mga boss gamit itong liha. Kung makikita nyo, ganyan lang naman ginagawa ko eh. Itong dalawang brake pad, lilihahin ko lang yan. Pag naliha ko na yan, gagamit ako ng brake cleaner, i-sprayan ko yan para kahit papano kung may kumapit na malagkit dito sa brake pad, mawas out siya. Ganon din dito sa rotor disc mga boss, i-sprayan nyo rin yan kahit papaano. Para kung meron din kumapit na malagkit dyan, matanggal. Tapos gagamit naman ako ng penetrating oil para dito sa lagayan ng sliding pin. In-sprayan ko yung loob niyan para lumambot yung kalawang na kumapit dyan. Tapos ginamitan ko yan ng Johnson buds. Tsaka ako kukuskusin yung loob niyan para matanggal ko yung mga tumigas na grasa. Ganun lang ang ginawa kong style ng paglinis dyan mga boss. Para matanggal ko yung mga dumi dito sa loob ng lagayan ng sliding pin. At pag okay na, bago nyo ilagay itong sliding pin, pahiran nyo muna yan ng grasa. Malaking bagay kasi mga boss na meron talaga yung grasa. Para pag dalubak ka, hindi siya magkaroon ng ingay. At higit sa lahat, hindi mag-stack up itong brake caliper mo. Isa rin kasi sa pinanggagalingan ng pag-stack up ng preno mo, itong sliding pin, hindi lang yung piston. Dahil okay na, ilagay ko na itong brake pad. Sa paglagay naman ng brake pad mga boss, madali lang yan. Meron namang guide dito sa brake caliper holder mo. Itapat mo lang itong brake pad, tapos tulak mo na siya. O diba? Okay na, napakadali lang. At syempre naman, bago mo ilagay itong brake caliper, gamitan mo muna ng paintbrush yan para matanggal yung alikabok. Pati yung mga kalawang na kumapit dyan. Tsaka mo ngayon ilagay yung 2 bolt na number 12. Ipakapit mo na yan sa trig niya. At pag okay na, gamit ka na ngayon ng socket wrench na number 12. Higpitan mo na yan ng maayos. At para sigurado ka sa higpit, i-check mo pa rin yan gamit yung backrest mo na number 12. At kung sa palagay mo okay na yung pagkakagawa mo, pwede mo na ngayon ilagay itong gulong. Siguraduhin mo lang na yung mga nut niyan, mahigpitan mo siya ng maayos. Para sa bandang huli, hindi ka magkaroon ng problema. Tapos, pwede na kaming mag-road test ni customer. Maganda na kasi yung siya na yung humatol. 2 ingay kasi yung naririnig ni customer dito sa sasakyan niya. Road test. Kaya napaka-importante mga boss, yung 2 maingay na yun na lumalabas dito sa sakyan niya, mawala. Crop road tayo para marinig. Sige, para maano ko rin. Dun sa may... Dati pag ganyan, nakakarinig na tayo nung pag gumagano lang, tok-tok-tok gumagano, di ba ma'am? Yan yung isang ingay mga boss na nauna ko nang ginawa. Wala na yan. Meron pang isang ingay na lumalabas pag dumaan kami sa maliliit na bato. Kaya dito kami nag-road test mismo sa dinadaanan ni customer na kung saan lumalabas yung ingay. Wala naman karamdaman. Nakakainis! Wag mawakan, sir. Ha? Wag mawakan. Yan, Ba't nawala? magic na wala ingay. Kainis! Ganyan eh. Pag dito natadaan ako pa uwi yung rough road na yan, nakakainis. Hindi lumabas ngayon. Wala! Natakot sa'yo. Dahil nga sa hindi lumabas yung ingay, sabi ko kay customer, balik ulit kami. Ganyan eh. Pag kaya daan ako doon na ano. Basta ba ma'am, pasok mo ulit sa kabilang side. Ha? Ulitin pa natin. Ang gagawin nga uli namin dyan mga boss, mag-U-turn kami. Babalik ulit kami dun sa dinaanan namin. Dahil nga ayon kay customer, meron nga daw siyang naririnig na kuliglig pag dumadaan siya sa lugar na yon. Kaya para matapos na ang lahat at para siguradong wala ng problema si customer, ulitin namin. At andito na nga ulit kami mga boss. Doon sa ano, dyan doon ko naririnig dyan yan sa rough road. Sige, balik ulit tayo. Ito na tayo, bumalik ulit tayo sa dati natin dinaanan. Yung parang malilit na graba. Sige, yan na tayo. Ito na, no? Yan. Kainis! Wala eh. Wala! Wala na. Kita mabilis na ako niya. Sa tinadahan ako. Nawala na nga. Muli mga boss, maraming salamat sa panonood. Sana nakakuha kayo ng idea at kung maaari huwag niyong kalimutang mag-subscribe sa channel ko. Salamat!